Good morning! Papa, picture Ay, ano naman ang buhay dito sa aming oyster farm. Ganyan talaga eh, no? Mabigat pala, no? Sadali. Tay, buhatin natin. Pakita natin. Kapuso, eto, oh. Nag-harvest na kami ng oyster. Kaya lang yung oyster ayaw magpa-harvest. Ang bigat. Ayun sa ilalim. Sige po, angat natin po. Kaya lang din yan maangat. Kaya pa natin. Tataob tayo. Anyway, ito nga ang ating oyster farm at tahong farm dito sa Cavite City. Papakita namin. Ayun! Tignan nyo naman yan. Oh. Diba? Nasa makeshift na mga tali at dyan sila tumutubo. Ayan. Ayon kasi sa listahan ng International Food Holiday, ngayong August 5 ay National Oyster Day. Pinagdiriwang din ito sa Amerika at sa UK. At dito nga sa Cavite City, kilalang industriya ang talaba, ang pag-harvest ng talaba at ng kanilang mga tahong. Ang mga talaba ay hina-harvest mula sa mga bitin. Ito mga makeshift na mga tali na ito, mga talsi kung tutusin. At o mga bungkus ng shell kung saan tumutubo ang mga talaba at tahong. Dati kasi, nung nasubukan ko lumusong doon sa may coastal, doon sa may Manila Bay, nakita ko yung kahit kawayan o kaya gulong, maaaring tubuan ng similya at or dikitan ng similya ng mga tahong na maliliit. Ganon din sa mga oysters na ito. Ang oysters na ito, nandito sa tali. Dito yan, kinakabitan ng mga shells, blankong shells yan, wala namang oyster yan. Pero kapag ito ay binabad ninyo at ng ilang mga araw at linggo, ito ngayon ay nagkakaroon na ng laman. So, kung tutusin, tinatanong ko nga sila, itong shell na ito, ang mismo parang semilya, nagiging talagang full-blown na oyster na edible sa loob. At pagkatapos nga naman ito, aahunin yan, habang nasa ilalim ng dagat, iaahon yan para ma-harvest ng ating shellfish. Tapos, mano-mano ang pagtatanggal ng mga oysters na yan, yung mga shells na ito. At aalisin yan sa bitin at ito ay lilinisin kapag ka nga naman nakuha at ibibenta na natin. Tinanong ko nga sila, sir, ibinibenta raw ito sa coastal, di ba? Pagka pumunta tayo dito sa Cavite, along the coastal highway, naka ano yan, di ba? Naka balde-balde ang ganyan, binibenta nilang yan. At meron din silang mga suppliers na pupunta rito, they serve as middlemen at may mga buyers niladala nila sa mga malalaking palengke sa karatig lugar around Cavite. Ngayon naman, bawat araw ay nakakapag-ani sila ng hanggang 40 gallons ng mga tahong at humigit kubo ng 6 gallons ng talaba at dumadami pa ang kanilang produksyon. Depende sa demand. Kasama naman natin ang anak ng oyster tahong farm na ito na si Marlo Soto. Morning! Morning. Taas mo, hindi kita mabot, bro. Okay. Very interesting itong nakagisnan mong negosyo, bro. Ang tanong para sa mga gustong magkaroon ng ganitong business, kayo 30 years na kayo, more or less, dito sa negosyo ito. Ano ba ang kailangan i-consider sa ganitong uri ng shellfish farming at business? Tulad ng ibang negosyo, ganun lang din naman yung kailangan natin. Yung capital, yung location, yun yung mga kailangan mo i-consider. Pero yun nga lang, kailangan yung sipag at syaga mo, kailangan doble dahil hindi biro yung gantong negosyo. Oo. Sa negosyo ninyo, nag-umpisa yung mga lolo mo, ano ang kanyang inumpisahan? Culture ng oyster o ng tahong? Tahong, tsaka talaba. Tsaka meron din fish pond dati. May mga palaisdaan din kami noon. Okay. Pero mas nag-thrive kayo sa mas oyster. nag-focus kami ngayon sa mga Oyster at tahong. Shellfish. Oo. Ngayon, dahil nga nag-uulan, di ba? I'm sure, hindi kayo foreign dun sa red tide, di ba? Meron red tide. Ano ba ang kino-consider niyo kapag ganitong nag-uulan at mataas ang mga incidents mataas ang kaso ng red tide sa mga kababayan natin? Dito naman sa Cavite City, hindi naman kami nagkakaroon ng red tide. Bale, bago naman namin ibenta, Yun. sinisigurado namin na ligtas talagang i-consume ng mga customers yung mga binebenta naming tahong tsaka talaba. Okay. Ikaw ba marunong ka rin magganito? Konti. Konti? Okay. Kaya ako naitanong dahil nga mamaya ituturo natin sa inyo kung paano nga ba gawin itong mga bitin na ito para nga naman tubuan ng mga oysters. Oysterific na araw ang aming hatid sa inyo mula rito sa Cavite City. Back to studio.